diretso na natin. Ano, kung wala yun, wala yung Freedom of Information Bill, ito ba yung nangangahulugan na talagang patay na yung panukalang batas? Oo, kasi mas mahirap ipasa yung right of reply kaysa sa freedom of information in that sense. Siguro, magugustuhan ito ng mga kongresista, pero yung ating mga media, yung civil society groups, yung mga government watchdogs, medyo mas pipiliin nila na ipasa nila yung FOI kahit wala yung. So magdadala ito ng matinding paghahati. And I don't think the solution is to pass both. Ang solution talaga dyan, mamili ang gobyerno. Ano ba talaga ang gusto natin? Gusto ba natin ng higit na transparency? Gusto ba natin na yung ating karaniwang mamamayan magkaroon ng access sa mga bidding documents, sa mga transactions, sa mga statement of assets, liabilities, and net worth? Yun naman ang pinag-uusapan dyan. Kung gusto natin yan, kung gusto natin ng mas transparent na gobyerno, ipasa natin yung FOI bill. Kung ayaw natin, edi wag nating ipasa. Yun lang ang usapin yan. Ayokong ihalo yung right of reply. Pampagulo lang yan Ang tawag nga sa English yung monkey wrench. Monkey wrenching yan Para wag mapasa yung isa. Para wag mapasa, para mas matindi ang debate, madelay ng madelay. Ano yun hindi magiging maganda yun. Ang Pangulo, yung Freedom of Information Bill as a legislation, isa yun sa kanyang campaign promise, di ba? Saang punto nagbago ang damdamin ng Pangulo rito? Sa tingin mo? Nung naging presidente na siya. Day Kasi, one. Day one. Kasi yung una niyang State of the Nation address, hindi na niya binanggit yan at all. Yung pangalawang State of the Nation address, hindi na rin niya binanggit. Pero hindi pa kayo kinabahan nun, nung una? Ay, kinabahan tayo dahil I was expecting na yun yung unang batas na ipapasa ng Kongreso. Kasi nga daang matuwid na tayo. Siguro ang pagsusuri ko na lang diyan, yung right of reply, yung Freedom of Information Bill. Ito yung klase ng batas na kapag wala ka sa poder, gusto mo. Kasi nga, gusto mo makita ano ba talaga nangyayari sa gobyerno. Paano nagagawa itong mga decisions na ito. Paano nagagrant itong mga kontratang ito. Pero kapag ikaw na yung nasa poder, ayaw mo na yan. Kasi ayaw mo nga malaman ng publiko paano ka nagdidesisyon. Sino yung mga advisor mo, ano yung mga klase ng advice na binibigay sa'yo, paano yung proseso ng deliberations ng decision making, yan gusto mong itago yan sa publiko. For whatever reason. Kaya tingin ko ganyan ang nangyari dyan. Nung siya ay tumatakbo pang presidente at wala siya sa poder, pukpok siya ng pukpok sa freedom of information. Nung siya na yung nasa poder, nakita niya, masisilipan pala ako dito, masisilipan pala ako dito, o yung mga bata ko dito sa paligid ko, masisilip. So, ayoko na.